Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng puon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin itong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligayan niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malaki at maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Dakila ang Amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo."
ang mabuting balita ng Panginoon. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa buong simbahan, ang mag-anak ng banal na Santatlo sa lupa, nawa tupdin nito ang kautusan ni Kristong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa nang walang hadlang at pangamba. Manalangin tayo. Para sa ating Santo Papa at sa lahat ng mga obispo, nawa lalo nilang palakasin ang ating pananampalataya at pagmamahal sa banal na persona. Manalangin tayo. Para sa lahat ng binyagan sa iba't ibang sektang Kristiyano, nawa sa kanilang magkaisang pananampalataya sa banal na Santatlo, magbunga ang kanilang pagsisikap na pasiglahing muli ang naglahong pagkakaisa. Manalangin tayo. Para sa lahat ng misyonerong nagpapahayag sa Ebanghelyo ng pag-ibig at buhay sa lahat ng tao, nawa makita sa kanilang asal ang pag-ibig ng tatlong banal na persona. Manalangin tayo. Para sa ating parokya, naway alalahaning lagi ng mga kaanib nito na sila'y inaasahang magpatunay sa kanilang buhay ng pag-iibigan at pagkakaisa ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Para sa ating lahat, naway hindi tayo makalimot na kapiling natin ang banal na Santatlo at tumanggap tayo ng kagalakan, tibay ng loob at inspirasyon. Manalangin tayo. Upang ang bawat isa sa atin ay makatagpo ng tunay na katiwasayan sa personal na pakikipagniig sa Panginoon at sa gabay ng banal na puso, ay matuto rin tayong magdalang habag sa buong daigdig. Manalangin tayo.